So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. So lang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo sa pulo. Itong battle na to ay halos kare-request lang. So ito yung battle ni J-Doc versus Don Rafael. So shoutout kay Raymond La Chica sa nag-request ng battle na to. Kung sino ka man, big shoutout sa'yo. Hindi ko na chinek yung channel or yung account mo dito. So kung sino ka man, shoutout sa request mo na to, J-Doc versus Don Rafael. So si J-Doc, I think pangalawa ko siyang review. Kasi sa pagkakaalam ko, ang una kong review kay J-Doc is yung kay laban niya kay Aizo. Yung sa rooftop ata. Sa rooftop pa ata sila naglalaban nun. So ayun sa pagkakaalam ko. Tapos si Don Rafael, pucha, ilang beses na natin na-review si Don Rafael eh. So big shoutout kay Don Rafael, nasa flip top na rin. No? So yun, isang ang laki rin ng nilaktaw eh, no? From Pulo, Motus, FRBL, tas yun, 'di ba? Ginapang rin talaga ni Don Rafael yung career niya para makapunta or makatungtong sa entablado ng flip top. Kaya congrats Don Rafael, and kay J-Doc, tignan natin. Looking forward ako kay J-Doc na makapasok. Syempre lahat naman ng battle MC na nire-review natin, I am looking forward dyan para makapasok sila sa big stage, no? So kaya nila yan, kaya nila yan. Naniniwala ko sa kanila. So yun, shoutout Raymond La Chica. So yun, umpisa na natin tong request mo, J-Doc versus Don Rafael. So game. Si J-Doc, let's go! Yo. Mr. King of Aggressive! Yan yung gusto niya nakunin. Kaso halatadong kopya, parang download sa torrent. Mula sa pagsigaw, pagbunggo, hanggang pagbalik niya ng letra, ewan kung di ka pa umamin na yung corona mo'y positibo na sa akin ang galing. Hindi ka ba nagtataka kung ba't bigla ka sa amin napasama? Kasi yung kakayahan mo'y pinaghalong abilidad ng mantra. Mula sa aggression ko, scheme ni Balz, content ni Belsen, pati overtime ni Laxartis. Puta daming paa bumuo sa'yo, dapat di ka naging mantra. Dapat sa'yo naging mantis. Kaya kita nyo agad kung sino dito yung hangal. Ito'y balakid kay Tipsy, o kaya Apo kay Marshall. Parehong malakas daw kasi yung presensya. Pero magkaiba tayo ng swordsman. Kasi yung angas mo pang stage lang, ako kaya ko panindigan off-cam. Dumadayo ako ng mag-isa. Sa iba't ibang liga sumasalang. Doon nagagawang manalo at talagang nakikipagsabayan. Di gaya mo na sa isang liga mo lang kaya na yumabang. Kaya anong Don, baka dito mo lang kaya na lumaban. Okay. At nagkataon lang na maraming angle sa pics, kaya maganda na ipakita. Kaya nga bilis na ex kay Ray kasi binulgar kung saan siya mahina. Magnanakaw ng linya. Kaya sa mga tangang judge dyan, pag tinalo ko nito, alam kung di ako mahina. Kasi yung linya mong kita yung sarili parang kisame sa hotel. Very good. Kaya pala parang malakas siya. Kasi paano ba naman ginamit na yon ni Looney kay Plasma? Tsaka yung linya mong your life is at stake. Galing yon sa pelikula na produce ni Andy Borger. Kaya pala talagang pasok sa enkwentro. Gamitin mo ba naman galing sa burger, talagang kakagatin ng tao. Okay. Pati yung baka naman, kayod kalabaw. Di mo ko maloloko doon. Dahil yung linyang yun ay nandun sa 24 bars challenge ni Mot. Pati yung pako, I nailed it. Kaya pala yung reaction, di na sure. E paano ba naman ginamit na yon na pangpukpukan ni Sur? At Balz, napakaina mo naman, tinalo ka nito. Ito lang tumalo sa'yo, gusto mo gulpin ko? Kaya, itim kamusta? Payag ka nun, itim tawag sa'yo ng taong di ka kilala? Gago. Si Senyor Romano at Bagsik, napaka-offensive, halata naman na talaga. Itim, hindi halatang ginawa kang utol ni dilim. Kaya, di mo to mapipigilan pag nilabas ko na yung God mode. Pagkat paglubog mo ang mga ginawa kong rounds, ito ay black hole. Sa sobrang itim mo, di mo alam na meron tayong whiteboard at ikay mananatiling anino ko lang talaga pag bigla tayo dito nag-jump ball.
Kung magaling ka sa kanila, para sa akin ikaw ay waktol kasi panay 4 bar set ka lang. Wala kang combination ng 1-2 habang ako napaka-flexible na parang professional parkour. Lyrics, sa akin yung mas clear habang sa'yo naman yung mumble. Kasi ikaw pumipiyok kapag nag-stumble habang sa akin malinis pati gesture na parang nasa dance floor. Music, sa akin yung mas may kabuluhan kaya ako yung ina-idol. Habang sa'yo pang peste lang na parang bygone. Huwag ka dito magkalat, this is my home at ako yung patunay na hindi ka dito magiging icon! Time? Yo! Lalamunin mo! Okay. Itong ano lang, mabilis lang na explanation or mabilis na description lang, mabilis na breakdown lang. First half ni J-Doc, malakas. Direkta, nagustuhan ko yung mga ginamit niyang referensya, mga anggulo para kay Don Rafael. Yung kinompare niya yung sarili niya. And yung comparison nila na yung estilo mo galing sa akin, yung pagiging agresibo. Yun yung mga content niya sa first half. And no doubt, man, malakas yung first half. Pero pagdating sa second half, naging slow mo, no? What do I mean sa slow mo? Slow pacing na hindi na masyadong tumatama kay Don Rafael, hindi na masyadong direkta kay Don Rafael. So malakas yung first half, paangat na yung first half. Kumbaga nakabuelo na, pataas na. Tapos pagpasok ni J-Doc dun sa kalahating part, sa halip na mag-boost pataas yung performance ni J-Doc, bumaba ulit unti-unting bumababa kasi nawawalan na ng ng mga direct punches for Don Rafael. Maganda yung umpisa niya, 'di ba? Agresibo, yung pagkakaroon ng intense delivery, ramdam mo yung punto, ramdam mo yung sabi niya, ito'y parang laban ni Balakid kay Tipsy, ba yung pag-breakdown niya ng mga linya. So maganda kaso yun nga, nagiging pababa kasi nawawalan na ng effectivity pa unti-unti yung mga linya niya. Yun lang naman. So Don Rafael, pakinggan natin. Icon! Yo! Lalamunin mo daw ako sa presensya? Ulul talaga ba? Gago, mararamdaman ko lang presensya mo pag kaluluwa na! O pag kaluluwa na siya, mapipilitang magpalit ng genre dahil nabadibag na yan. Tipong ilalabas ko soul mo dito sa hip-hop tas mapapaawit ka na lang, kaya pulo game! Baguhan na naman kalaban mo. Di ko nga alam kung nagtataka na yan na ginagawa ka lang stepping stone ni Tito sa dali mong hakbang-hakbangan. Pero kung tuturing mo pa rin akong bata dahil baguhan, doon sablay ka! Dahil tong bata pamatay binigay sa yung euthanasia! At kung i-angle mo yung pagpiyok ko, maglabas ka ng mas better pa dyan. Dahil kung gagawin mong katatawanan yung pagpiyok, ikay maliligan at wala akong pake, ako'y sisigaw pa din kahit laway tumatalsik, leaded na mamanhead, basta't madiin ko sa inyong winning streak ko lang yung hindi nyo mapapatid. Kaya huwag ka nang umasang dagdagan yung talo ko. Kahit mag-all-in, malakabs, malabo mong makuha ang win man. Ito yung reverse 2016 finals, di mo masisilat yung standing na 3-1. Kasi, adlib niya kay Nius. Oh lol, di ka man nanalo. Tapos adlib niya kay Wangbo. Choke ka, sayang punta ko. Grabe yung confidence. Kakatakot ka dun. Alam mo, ayos na sana kung panalo ka lang sa mga laban na yun. Kasi ligap. Kaya baka mag-rebat sabihin, bobo ko kasi mag-judge kaya ako natalo. Pare, hindi naman pangit yung taste ko. Siguro kung judge ka din doon, dalawa tayong hindi boboto kay J-Doc. Paano ba naman kasi linyahan nito? Patay ka sa kapatid ni Ace sa pulo na parang si Luffy. Yung reference mo sa punchline, palpak naman yun. Kinumpara mo pa sarili mo kay Luffy Bata ka lang nun. Tapos, ito pa, di nakakasindak matatamlay mong banat. Wala kang aggressive. Wala kang aggressive? Putik pang adik. Ang tawag mo sa Chocolate Hills, tourist attractive. Tapos labo mo kaya siya. Tinugma mo yung nalilito ka yata sa referensya. Dami ng syllables. 4 to 5.
ganyan magsulat. Bobo rhyme. Yan, ganyan mga linyahan sa 4 lines, tas pasigaw lahat, ewan ko natitiis nyo pa din yan. Para kasi si Wrecker na nagbibigay ng compliment, hindi ka convincing pakinggan ah. Kaya asahan nyo na yung mga wak na linya, na ibabato netong bugok. O puro shit lang gagamitin yan pampaingay. Ha? Influencer kuno. Kaya pasensya na. Kung yung mga ibabato mo, well, na-predict ko sa match. Paano yung pitch tansyado na kaya ang dali nang na-catch? At last, Pitch kung catch, i-angle mo okay. yung mahabang rounds ko, diyan ka matutodas. Dahil ngayon sumunod na ako sa time limit, patay ka sa tamang oras. Ay, magandang bahat, pakinggan natin. Galing. Sobrang simple. Ano lang, ito, mabilis lang din na paliwanag na breakdown sa round 1 ni Don Rafael. Sobrang simple ng round 1 niya. Pero kumakagat, no? Bumabaon, direkta. Lalo na yung ano, yung line marking na ano ko yon, na entertain ako doon. Nagustuhan ko kung paano dinis ni Don Rafael yung mga ganong linya daw ni J-Doc. Tapos yung pagiging agresibo ni parehas silang agresibo. So parehas silang agresibo, pero I think mas sige, sa pagiging agresibo itatabla natin yon. Parehas silang agresibo doon, and parehas naman na naging okay yung delivery nila for me. So tabla natin yung category sa delivery or sa delivery. Sa content nagkakatalo, sa sulat nagkakatalo. Kay J-Doc, sabi ko nga, pataas na sana, kaso naging pababa. Nahabaan din ako sa mga setup ni J-Doc. For me, hindi nagpe-pay off yung iba. Maayos yung setup, tapos pagdating sa punchline, hindi nagpe-pay off. Ano pa? Tumataliwas, hindi tumatama kay Don Rafael. So, ganun ko nakita yung second half ni J-Doc, kaya humatak din yun eh. Hinatak din ng second half ni J-Doc yung first half niya na malakas, kaya unti-unting bumababa yung score. So para sa akin, 8 points for J-Doc para sa round 1. Don Rafael, umpisa pa lang, agresibo na, pasigaw no? Pero na-minimize naman niya yon, kasi sabi ko nga, kung magtutuloy-tuloy yung ganitong performance ni Don Rafael na pasigaw, baka hindi ko baka babaan ko yung score nun, kasi kapag pasigaw na yung performance mo, yung delivery mo sa mga linya, parang ang hirap i-absorb eh. 'Di ba? So alam niyan kung nakikinig kayo ng mga sa preference nyo lang naman. Ako kasi sa preference ko ganun. Kung nakikinig kayo ng mga battle na pasigaw, parang ang hirap intindihin, di ba? So, akala ko kanina magtutuloy-tuloy yung ganong performance ni Don Rafael. So, sabi ko sa isip ko, ibibigay ko kay J-Doc yun. Pero, na-minimize ni Don Rafael yun. Unti-unti siyang kumakalma. Gumaganda yung bitaw niya sa bawat linya niya. Tapos may mga napansin akong nakasingit na 2 lines, no? Every 2 lines may sapak. So, may ganong sulat si Don Rafael. I think ayun yung isa rin sa mga nilamang niya sa palitan sa unang ikot. Tapos ayun, maraming mga mas effective na linya si DR dito, Don Rafael. So ayun, I think ayun lang naman, no? Mas effective, mas agresibo, sa pagiging agresibo, tabla yun. Pero nagustuhan ko yung pag-angat ni pag-angat ng performance ni Don Rafael, kasi hindi siya nag-slow down. Diba? Pagka kuha niya dun sa turning point, madalas kasi bumababa. Sa kanya pataas. So, gustuhan ko yun. So, yun. Don Rafael yun. 9-8. So, hindi ko muna ipa-perfect 10. Feeling ko may mas malakas pa dito na Don Rafael. So, yun. 9-8. Don Rafael. Bobo! Yan yung definition ko sa pagkatao mo. Dahil yung paliwanag mo sa pagkatalo ko ay napakalabo na parang pilit na anggulo. Todo paliwanag si Gago, pero halatang hindi nag-iisip. Alam ko namang iba pag live. Lalo pag di ka nakikinig. Mayabang.
Yan yung karakter na gusto niyang ipakita sa liga na kanyang kinabibilangan. Kaso ang sarap tapak-tapakan ng Don. Lalo kung naging Joaquin pa yung pangalan. At gusto ko sana ipasalulaan Don sa'yo Joaquin. ng mga idudura ko. Kaso bigla akong napaisip, di ako kasing sama mo. Don Joaquin, ako'y napaisip, hindi ako kasing sama mo. So, ako kasi, sa mga hindi pamilyar, no, malamang, no, karamihan is hindi nakuha yung reference na yon. Ako kasi, as a fan, no, kanta ni Lip Cram yun, guys. Yung Don Joaquin. Kung di nyo pa napapanood or napapakinggan, pakinggan nyo yun. Don Joaquin ni Idol Lip Cram. Ang ganda ng storya nun, ang ganda ng kanta na yun. So, panoorin nyo yun. I suggest panoorin nyo, pakinggan nyo. Ang ganda ng kwento. It was pandemic era, no? So, yun. One time nakausap ko sina-soundtrip ko kasi yun eh. Sobrang sina-soundtrip ko yun yung Don Joaquin. Ang ganda ng pagkakasulat ni Lip Don. So, minsan natanong ko yun kay Lip kung kailan niya gagawa ng music video. Hindi daw niya alam kung kailan. Pero, waiting pa rin ako. So, shoutout kay Lip Cram. Ayun, sa mga hindi sa mga hindi pa nakakaalam or hindi aware sa kanta na yun, pwede nyo pakinggan. And, ayun. Ang ganda yun, maganda yung kanta na yun. Nauuso ngayon yung di ba? Yung mga kanta nila Hero, nila Ramdis, kung kilala nyo, di ba? Yung kanta ni Hero, for sure naman kilala nyo si Hero. Nakakulab na niya sila Glock, di ba? So, yung kanta ni Hero na Tagu-Taguan, Rose Ann, Anino, di ba? May mga story yon. Shoutout kay Hero. Kung di ko alam kung mapapanood to ni Hero, pero shoutout kay Hero. Tain na sobrang kabos niya si Idol Glock 9, di ba? Yun, bago pa mauso yung mga ganong story na kanta, nagkaroon muna ng Don Joaquin. So, panoorin niya yan. Okay? Pakinggan niyo yan. Yun lang. So, pinomote ko lang Pinomote ko lang yung Don Joaquin ni Lip Cram eh. So, Lip, baka naman. Dead joke lang. So, ayan. Proceed tayo. Kaso bigla akong napaisip, di ako kasing sama mo. Drop out. Yan yung kanyang pinagsigawan, at least daw makapal yung wallet. Drop out kasi, madalas magpanggap na may sakit, kaya madalas umabsent. Di rin ako nakapagtapos, pero I'm proud of being skilled ito drop out na madalas umabsent. Kaya pala feeling sick. At ayoko sana pumatay ng kapatid, pero ganun talaga sa battle rap. Kuya, this is my dog. Ayaw nila maniwala. Pakitaan mo nga sila doon. Rap! Kaya itong aso, mamaltratuhin. Tatadtarin ko ng kutos. Paggilit sa leeg, sabay sunog, walang makakapigil sa akin dahil hindi ito mapupos. Naku po, mukhang may iiyak na bata. At yung pagkapanalo ko, mukhang natitiyak na ata. Sa napili niyang kasama, siya yung pinakamahinang nilarawan. Dahil sa hilera ng mantra, ikaw yung may pinakasupot na galawan. Mag-line bites, mag-recycle. Kumuha ng mga referensyang pang basketball at galing sa mga lumang palabas. Yun yung mga tira niyang pandiin. Mahusay ka, ulul, binubulag mo yung tao para makitaan ka ng galing. Malaki yung ngipin, napakaitim, bulol sa R. Kaya madalas ka namin tinatawanan. Ito yung minamataan nyo ngayon, tanggap ko naman kasi ang daming kapintasan. Yung laban namin ni Wangbu, judge siya nun. Sabi niya, binoto si Wangbu hindi porket na nag-choke siya, di niya deserve manalo. O ngayon nag-joke ako, dapat ikaw yung matalo. Time, pakinggan natin, baka naman banat. Well, Tangin, nag-choke eh. Pero alam ko naman na yung mga gusto kong sabihin na dito. Pero mamaya na ba natin? Hindi, sige. So, tuloy na natin.
hindi nakuha ni J-Doc yung momentum niya. 'Di ba? Although nakapag-spit si J-Doc ng tuloy-tuloy ng maayos bago siya mag-choke, 'di ba? Nakapag-spit naman siya ng dire-diretso. Pero I think hindi naging flat 'Di ba? Hindi parang hinahanapan ko kung nasan yung punchline for Don Rafael, nasan yung punto, ayun yung hinahanap ko doon. So, okay yung reference niya na Don Joaquin, pero I think hindi nagpe-pay off yung mga hindi nagpe-pay off yung mga punchline niya for Don Rafael. So, nakakapanghinayang, tapos nag-joke pa siya. So, wala. 'Di ba? So, parang useless yung round 2 ni J-Doc kasi ineffective siya, tapos biglang nag-choke pa. So, ganun din. Diba? So, Don Rafael, pakinggan natin. Time, pakinggan natin, baka lumabanat. Well, sabi na nga ba, panay sigaw na naman. Walang variety yung tono, tapos dalandala kayo, mga leche. Anong nakaka-surprise doon kung hindi complete package yung presence? Sabang ako, round 1 pa lang, gamay na momentum. Di tulad ng pagiging monotonous ng bet nyo. Kaya ko maging cold-blooded, fired up, dahil kontrolado ko yung tempo, Okay, tempo. Ba't ka ba kasi panay sigaw at sindak? Para magmukhang matikas, malaasyong salongga? Gago, di ka nagmumukhang OG. Nagmumukha ka lang ogag. Pero teka, salongga? Kaya pala ganyan din yung mata mo. Halos 4 inches yung talukap. Kamukha mo yung Smigol sa Lord of the Rings, lalo pag nagugulat. Kasi yan laki ng mata mo, napaka-peste. Pag nag-contact lens kang kulay orange, para yung kwek-kwek. Kahit nakatulala dahil sa mata niya, puta mukha siyang alerto. Sa sobrang laki, di lang isang pupil nasa loob niyan, kundi yung buong section. Tama na lahat. Maganda sukat ng mata mo. Di may tatanggi. Sakto lang para gawing logo ng Illuminati, yung Bermuda Triangle. O puro mata na lang ba? Yung angle, malamya na ba yan? Sige, dagdagan natin yung mata. Doon tayo sa pagiging matanda mo naman. Kasi ang tanda mo na J-Doc. They hints to joke. Kasama ka sana sa frame ng Last Supper kung di ka pinabili ni Jesus ng Coke. Gago. Tas hindi pa uso makin na may tatuan ng galing sa nambabato. Sa sobrang tanda nito, tangina, apo niya si Wang Od. Tas tinatawanan mo pa dati yung barko ni Noah kahit malakas na yung kulog. Di pa pinagtatalunan na una sa manok at itlog, pero matagal ka ng bugok. Veterano ka na pero wala na impluwensyahan sa larong to. Sa tanda mong yan, si Enrile lang nang galing sa tamod mo. Kaya tanda, kung may ikukumpara ka kay Rico Blanco, dahil sa edad nyo lang hangal. O sa edad lang dahil hanggang motor mo lang naman kayang sakyan yung rakal. Pero okay. Pero speaking of rakal, ayos yun. One time na wala to sa ride nila. Kasi nung nagbaliktad ng suot, lalong na leche. Paanong di mas maliligaw sa suot ang binaliktad yung helmet? Ganun ka mag-broom-broom? Bitch, tanga mo! Gago pag ako nag-broom-broom, sweep ka sa votes! At kahit biyaheng langit ka mag-broom-broom, malabo kung maiwan dahil pag ako nagbiyaheng langit, sa broom-broom may nakahalo dyan na witchcraft. Kasi literal na elevate yung improvement. Dami hindi makapaniwala kasi grabe nga. Si JRJ, kaka-flex sa tinalo niya ako, nagkakamasil na. Kasi yung pagbangon ko mula sa pagkadapa, gago di matatawaran yung step up, nagmistulang revolution sa sobrang daming naapakan. At para sa akin, kada liga multiverse, may mga tanga at kanya-kanyang pound for pound. Ngayon alam nyo nandi lang si GL yung naging godlike nung natalo sa second round. Pero speaking of multiverse, pansin nyo, tapos na yung round 2 pero wala pa din ako nameplay. Well, sinadya akong gawing strange round sa doc, bibigyan atensyon lang kita sa endgame. Time, pakinggan natin. Galing. Biyo yung motor ko. Lakas niya dito. So, nagkaroon na ng ibang atake si Don Rafael. Hinaluan na niya ng mga jokes at effective yun lahat. 'Di ba? So, lalo na yung transition from mata, tapos dagdagan natin yan matanda, tapos Rico Blanco, sa motor mo lang masasakyan yung rakal, yung Maris, 'di ba? So ang dami, maraming effective na referensya si Don Rafael dito, and no doubt kanya yon at mas malakas yon sa round 1 niya.
So, sakto lang na nagbigay ako ng 9 points sa round 1. Kasi itong round 2, bibigyan ko ng perfect 10 for Don Rafael. Mas, ayun, mas kumukonekta siya. Mas maganda yung pagkakasulat niya dito. Mas maganda yung flavor. Diba? So, I think, this is his strongest round so far. So, sana lang sa round 3 is magtuloy-tuloy. Tapos, kay J-Doc naman, ayun, nag-slow down. 10-7 to in favor of Don Rafael. I'll go with Don Rafael dito sa ayun, sa maraming category na nakita ko na lamang siya, no. So, ayun. Malinis na performance, natapos niya from start to finish. Maayos na setups, nagpe-pay off yung mga punchlines, magandang setups, magandang mga malalakas na haymakers, malalakas na suntok. So, ayun lang naman. Jokes, 'di ba? Pinakita rin ni Don Rafael na kaya niyang pumasok sa ganong estilo, no? So, yun lang. Don Rafael yun, 10-7. So, 9-8 sa round 1. Then, round 2, 10-7. That's 19-15. First 2 rounds, Don Rafael. Game. Time, pakinggan natin. Mio yung motor ko. Hindi rakal, bro. Pag ginawa kitang silinyador, sasakalin ko leeg mo. Yo, wala nang setup. Hindi ka marunong mag-freestyle. Kaya dinadaan niya na lang sa delivery, doon niya na lang inaangasan. Kaya paano to naging complete package para sa inyo kung kulang yung kasangkapan? Bilang MC, hindi ka pa kumpleto, boy, kaya wag mo kong yayabangan. Ako di ko lang pinag-aralan. Lahat ng skill at stepping stone, lahat ay aking sinalangan. Proud to be pandemic rapper. Kesyo advance daw siya sa kanyang mga kasabayan. Paano naging advance kung mga dating linya ninanakawan? Pandemic rapper lang ako. Yan yung lagi niyang pautot. Pandemic rapper ka pala eh. Dapat pag bumabattle ka, lagi kang may face mask na suot. Kung si Lax, Ghost Rider, kasi sina Ulo on fire. Ito pandemic rapper, panay 4 bars, kasi mahina online. Ano, wag ka kasi magyayabang, wag mo lokohin sarili mo. Wag ka bigla-bigla nagiging honor student o dropout, depende sa kabattle mo. Laban niya kay J-Ray, honor student siya nun kasi alam niyang marami yung diskarte sa buhay na di niya kayang tumbasan. Nung laban niya kay Synchro, dropout siya bigla kasi top 1 yun sa eskwela. Puta, iba din. Alam mo kung saan ka magaling? Magaling ka magsinungaling. Okay. Manluloko ka ng tao, kaya paano nyo to natitiis? Proud to be from the city of saints, pero yung tatay atheist. Ano? Pero tatay atheist at yung nagpapaaral kay Synchro, kaya mong tapatan, ha? Tangina mo, pag inuman, tahimik kapag ambagan na. Usapang pera, talagang real talk. Usapang pera, talagang makakatay to. Paano mo nasabing marami kang pera kung nakatira ka pa rin sa bahay ng nanay mo? Kaya sa mga sunod nitong kalaban, madali lang tong mamain. May pa Don Rafael ka pa, homeboy ka lang namin. Sakit. Kaya ikaw lang yung mabubukod doon pag bigla tayong sinegregate, habang kami magkakasama pagdating ng better days. Kaya sunod-sunod na putok when I came to this event, dahil lahat ng tira pasok sa pusi sa galing mag-penetrate. Ano, kaya pa? Kaya ngayon, alam mo na kapag ako nakipagpukpukan ng bara, siguradong delicates. Wala mang tor yung dok ko, ako pa rin yung mag-elevate. Pandemic rapper na advance ka? Sige, mag-isa kang mag-isolate habang ako si ang nanliga. Dahil kumpleto sa lahat ng elements. Okay. Okay. Baliktad naman yung round 3 ni J-Doc. Kung round 1, ano natin, i-breakdown natin na yung 1, 2, 3 ng sabay-sabay. 1 ni J-Doc, nakapag-umpisa siya ng malakas, pataas, pero pagdating sa gitna, unti-unting bumaba. Hanggang sa natapos yung round 1 ng mababa.
Hindi naging consistent si J-Doc. Round 2, nagkaroon ng problema sa performance, nag-choke. So, di natin kailangan pag-usapan yon. Round 3, sabi ko baliktad kasi yung round 3, nag-start siya ng pagapang. Diba? Alam mo yun, ang bagal. Sa tingin ko nga, ito real shit sa tingin ko nga, mawawala or magchuchok ulit si J-Doc Magchuchok ulit, sabi ko, pucha, magchuchok na naman. Mawawalan ng lakas, ng impact, ng power yung round 3. Pero ayun, gapang hanggang sa nakuha ni J-Doc yung switch, nag-switch agad, lumakas bigla nakuha niya kaagad yung momentum. So first half ineffective, ang bagal. Pagdating sa second half, umarangkada na si J-Doc, pumasok na yung mga jokes niya, yung mga bars niya for Don Rafael. So malakas yung round 2. Round 1 lang yung pinaka worst niyang round para sa akin, pero yung 1 and 3 halos the same 'di ba? Palit lang nagkapalit lang ng graph, kasi yung graph ng kay sa round 1 ni J-Doc is pataas, tapos pababa, diba? Ngayon, yung round 3 ni J-Doc nag-umpisa sa baba, tapos pataas. Kaya ayun, nagkabaliktad lang. Pero so far, nagustuhan ko yung round 3 ni J-Doc, kaso yun, hindi naging balanse. Hindi pa rin naging balanse kasi yung second half lang yung nag-angat doon. And I think kulang yung second half para tumapat sa performance ni Don Rafael dito. So, scorean ko na to, guys. 878. That's 23. 23 points for J-Doc. Si Don Rafael kanina, meron na siyang 19. So, diba? 9 and 10. So, pakinggan natin round 3. Ako daw yung homeboy. Sa pag-iimbento, masyadong promotor. Ang nung nakaraang inuman, maluwag sa sasakyan ni J. Reggie, pero ikaw pinagmotor. Yo, game round 3. Naalala ko lang, sabi niya kay Wangbu, huwag mo ko subukan sa beat. Dre, doktor to. Oh, beat, doktor, Dre. So, wala nag-react, siya lang nakangiti. Nice. Paanong may makakagets? Yung setup ang bugok. Ironic na beat yung reference, pero walang nakatunog. Mali ka kasi ng paggamit sa Beats by Dre. Kaya wala kang nasa pool. Gago pag ako nag-Beats by Dre, babagsak ka Jordan Poole. Pero speaking of Dr. Dre, producer to. Kaso ang tamlay mag-mix, nakakaloka. Gusto ni Bal sa kanta niya, Malada Weekend. Ginawa mong pang Sabado de Gloria. Buti din naging pang Sunday. Huwag ka nang umasang itil bear fruit kasi sobrang lame. Mixing mo pang lata, tamang fruit cocktail. Maski sa sariling kanta, di mo pag-usayan na itong bugok na to. Siya gumawa ng mixtape niyang Bisyo. Ayun, tunog sabog. O Bisyo, sabog. Sige, tuloy mo lang yung kaka-hits mo. Pero kahit mag-hits ka nang mag-hits, di ka magkaka-hits song. Pero, pag na tayo lumayo, di ba sabi ko sa endgame, paglalaroan natin to leche? Well, sige, ngayon gawin na natin mismong Doc Nine nasa deathbed. Game? Game! Simulan natin ang operasyon. May halo to nagigil, kaya imbis na mga gamit, ikaw ang i-sterilize ng malunod ka sa init. Malunod ka sa init. Simulan natin ang operasyon. Simulan natin ang operasyon. May halo to nagigil. Simulan natin. Wait, ulit. Palitan na lang natin yung scheme. Gagawin kong patay na si J-Doc. Game? Game! Kita mo? Sa lala ng tina mo, sarili mo hindi mo na makilala pa. Yung imaheng gusto mong gawing makulay, pula lang ginamit kong pampinta. Maayos yung gamit, J-Doc. Pero ba't may dugo at yung imahe mo iba? Hindi siguro basag yung salamin, ikaw mismong nasa reflection yung sira. Oh, di na ito binangga. Tumagos na lang ako. Pero buong mas natakot ka't nagtaka. Mas nangamba nung tumagos na lang ako kasi akala niya buhay pa siya. Pero teka, di lang na maling akalang ikinamatay mo, Repa. Nandyan din ang pag-aakalang kaya mo siyang lamunin sa presensya. Gago! Oh, una nakita mo na sarili mo. Gago! Biglang pumasok si Valts.
Di ko ini-expect yun ah. Galing. Buhay pa siya. Ka. Mas nangamba nung tumagusa lang ako kasi akala niya buhay pa siya. Pero teka, di lang na maling akalang ikinamatay mo, Repa. Nandyan din ang pag-aakalang kaya mo siyang lamunin sa presensya! Gago. Una, nakita mo na sarili mo. Tapos, tumatagos ka na lang ng kaluluwa. Tapos may nakausap ka pang kaibigang na mayapa. Di mo ba nakuha yung bitaw? Dinala na kita sa kabilang buhay at sinulit mo yung pagtanaw. Kasi hindi ka magiging malaya, mananatili kang kaluluwang ligaw. Kaya tara, balik na tayo sa operasyon. May halo to nagigil, imbis na mga gamit, ikaw ang i-sterilize na malunod ka sa init. Kasi based sa research, tenga ang naiiwang mindful sa tao pag... Putang ina, hindi pala choke yun. Set up pala yun. The fuck? Buti na lang hindi ako nag-react doon. Sabi ko na nga ba, maraming fake choke na nagkalat na talaga eh. Pero hindi ako nag-react doon. Gusto ko sana mag-react doon na sayang, maayos na yung performance. Kaso nag-choke. Buti na lang hindi ako nag-react doon. Tangin na setup pala yun eh. Muntik na ako doon ah. Balik na tayo sa operasyon. May halo to nagigil, imbis na mga gamit, ikaw ang i-sterilize na malunod ka sa init. Kasi based sa research, tenga ang naiiwang mindful sa tao pag mamamatay na. Kaya bukod sa mga aparato sa tabi niya, alam kong naririnig mo pa rin ako ngayong nag-iingalo ka na. Pero teka, sequence, from operation, biglang naging POV ng kaluluwa, tas operation ulit. Well, do you stumble or what? Nilagyan ko ng interruption sa gitna para bumingit na. Sinadya kong mai-add. Kasi God, from the city of saints ang iyong kaharap. O kontrolado ang lahat. Tinuro lang kita sa life after death, tas binalik ka din ulit sa iyong realidad. Ano, kaya ba, tol? Kaya ba? Ano, kontrolado yung action sa gitna para bumingit din ulit. Well, do you stumble or what? Nilagyan ko ng interruption sa gitna para bumingit na. Sinadya kong mai-add. Kasi God, from the city of saints ang iyong kaharap. O kontrolado ang lahat. Tinuro lang kita sa life after death, tas binalik ka din ulit sa iyong realidad. Ano, kaya ba, tol? Kaya ba? Ano, kontrolado't sinulit kada segundo para lang tong do ay patayin. Di mo na malayang time flies habang there's no love in the air. Kaya ay sinasabi mong wala ng pasensya para di ka matalo sa presensya. Yan na ba yun, Tukmol? Well, di ka natalo sa presensya, no? Lamong ka overall. Kaya resulta neto, tol, as usual. Di na kailangan ng judge. Ganun ka-greedy yung play, dahil yung paghuhukom nang galing na mismo sa God. From the city of saints, finish yung game, damn! Palakpakan na! Pulo Rap Battle League Uragon dito sa wala na. Sabi nga ni Don Rafael, di na kailangan ng judge. Don Rafael yun. Perfect yun para sa akin. So perfect 10 for Don Rafael. Akala ko choke yun eh. Real shit. Pero sabi ko, antayin nating makuha ulit ni Don Rafael yung momentum. Kaya di mo na ako nagsalita eh. So tapos yun, it turns out na ano pala yun, it's a setup. It was a setup para sa ganong linya. Tapos biglang kaya pa, tol. Utang ina, wasak. Sinasabihan siya ni Jado kanina doon, diba? O kaya pa, sakit. Para magaan kasi yung mga sugat na binibigay ni Jado kay Don Rafael kapag tumatama yung mga punchline niya eh. Si Don Rafael naman, grabe, sobrang angas nung pagkakagamit niya ng ganong reference. Tapos biglang sobrang direkta KO eh. Diba? Pag tama ng suntok na yun, puta, di na nakabangon eh. Parang ganun yun eh. Haymaker talaga eh. Tangina, wala na ako ibang gustong sabihin pa dito. Don Rafael yun. 9, 10, 10. That's 29. So 29 to 23, all 3 rounds. Don Rafael, malinaw. Branded Munoz, QC, Pulo Magingay, DLMT, TBT Clothing. Maraming salamat sa inyo. At ayun, ang boto ng hurado,
Pero papakita ko lang muna positivity. Maraming salamat dito sa shirt na to. Dito, copyright. Maraming salamat. Boto ng Orado 3-0 para kay Don Rafael. J-Dog, tangina, pagrupo to. Shoutout mantra. Pati sa misis ko, tsaka dalawang anak. 2-2, next na. Asa na yung tuon ko? Yo, skill ka, Supremo. Binoto ko si Don Rafael. Yung sa round 1, pantay lang sana sila. Kaya lang may isang line doon na nagmukhang rebat. Yung sa aggressive, dapat aggression. Na-rebat niya pa, bandang dulo pa yon. So, dun lumamang ng konti si Don Rafael sa round 1. Sa round 2, ayun, kita naman natin nag-choke si Tito. Sa round 3, ayun, nakala ko talaga nag-choke na si Don Rafael. Pero, kasama pala yun sa game plan niya. Yun nga eh. 3 rounds, Don Rafael. Tama. Ayun, binoto ko si Don Rafael. Sobrang solid. Lalo na yung round 2 niya, gustong-gusto ko yung mga jokes na ano niya. Mga bago sa pandinig ko yun, sa Joker. Tapos yung round 3, ang galing nun, yung hindi nakita binangga, tumagos na lang. Sobrang solid nun. Kasama pala sa setup yung naunang nawala na yun. Ayan, all 3 rounds binigay ko kay Don Rafael. Siyempre, props pa rin kay J-Dox. Sobrang solid consistent sa battle. Yung binoto ko 1 and 3 si Don Rafael, pero plus pa rin kay J-Doc. Solid pa rin yun. Siguro nagkataon lang na talagang yung dala ni Don Rafael ngayon, talaga nadala niya na yung overall na pinagandaan niya. Sabi niya nga overall, talaga nakuha niya. Pero plus pa rin kay J-Doc. Yun. Tangina, ang lupit ni Don Rafael dun sa round 3. Strongest round niya. Props, Don, Raf. Props sa'yo, men. So, kita-kits sa next na event, kung saan man ng event na magkita tayo. So, apiran, no? Gago, ano pa rin talaga. Hindi pa nag-sink in halos lahat yung round 3 ni Don Rafael sa akin. Sobrang tindi nun. Real shit. Real shit, no? Real shit. Tindi nun. Tindi nung round 3. Yun lang. Actually, ayun lang talaga yung masasabi ko sa round 3. 'Di ba? Malakas man yung round 3 ni J-Doc. Yung second half niya, umangat yun. Biglang umangat. Pero ibang klase yung Don Rafael. So, yun. Shoutout kay Raymond La Chica. Sana mapanood mo to. Sana nagustuhan mo to. Itong review ko sa request mo. And kita-kits tayo sa next na review. Mga kumag. Peace out.